Iginagalang ng mga kongresista ang desisyon ng Senado na isagawa ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Hunyo kung kailan magre-resume ang congressional session. Ito ay kahit na naniniwala silang dapat itong agad aksyonan batay sa saligang batas kung saan nakasaad na oras na mai-endorso ng 1/3 ng House members ang isang verified impeachment complaint, sa lalong madaling panahon ay magsasagawa ng paglilitis ang Senado sa Articles of Impeachment. Pero para sa isang lawmaker-prosecutor, mas magiging handa pa sila para sa trial kung sa June 2025 pa ito isasagawa. If ever the Senate does indeed interpret that they could proceed with trial as early as March, we will be ready. If they decide that it will continue after June 2, well, we'll be even more ready. Ngunit paano naman kung hindi manalo sa May 12 midterm elections ang sino man sa mga tatayong impeachment lawmaker-prosecutor? If ever we have a new composition of the 20th Congress, then I think they will just elect a new set of prosecutors if ever. It does not stop the process. Balak na ng lawmaker-prosecutors na magsagawa ng information campaign upang malaman ng publiko ang proseso sa impeachment. Inihayag din ng mga itong patuloy ang kanilang paghahanda para sa gagawing paglilitis. Dagdag pa ng mga ito, meron silang estratehiya na gagawin, lalo na't ang ilan sa mga posibleng umupong senator judges ay itinuturing ng mga batikang mambabatas. We won't tell you our strategy, that's for sure. But during the course of our preparation, we will update you. But certainly, there will be strategizing, but I won't tell you about it. Hindi pa tukoy kung sino ang tatayong lead o tagapanguna sa prosecution panel ng Kamara. Bukod dito, magkakaroon din ng impeachment secretariat na tutulong sa mga paghahanda ng lawmaker-prosecutors para sa impeachment trial. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.